Kidlat News Updates. Mga balita ngayon, ikatlo at ikaapat na impeachment complaint kay VP Sara idineklarang sufficient and for. Agarang tulong sa stranded OFW sa Hong Kong at NAIA, ipinaabot ng DMW at OWA. 57 ligtas nang nakauwi sa gitna ng tensyon sa Middle East. Presyo ng produktong petrolyo muling tataas. Oil crisis pinangangambahan. Ako po si Cesar Soriano para ihatid ang mga nangunang balita sa buong kapuluan ngayon. Idineklara ng House Justice Committee na sufficient and firm ang ikatlo at ikaapat na impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Sa naging deliberasyon ngayong araw, nakitaan ng komite ng sapat na batayan para ituring na sumunod sa technical requirements ng konstitusyon at kamara ang dalawang reklamo. Inendorso ang ikatlong complaint ni mamamayang Liberal Party List Representative Leila de Lima habang sina House Deputy Speaker Paulo Ortega at Manila 6th District Representative Benny Abante naman ang nag-endorso ng ikaapa. Bago ito ay nagdesisyon ng komite na isantabi ang unang reklamong inihain ng mga progresibong grupo at inendorso ng Makabayan Bloc dahil sa umano'y paglabag sa pagbabawal ng higit sa isang impeachment proceeding sa loob ng isang tao. Formal namang binawi ng Grupong Tindig Pilipinas ang ikalawang reklamo at sa halip ay nagpasyang suportahan na lamang ang ikatlong impeachment complaint. Magpapatuloy ang deliberasyon bukas March 3 para talakayin kung sufficient in substance ang dalawang natitirang reklamo. Umigting ang tensyon sa Middle East noong Pebrero 28 matapos ang serye ng airspace restrictions at kanselasyon ng flights na nagdulot ng pagka-stranded ng mahigit 80 overseas Filipino workers o OFWs sa Hong Kong International Airport at iba pa sa NAIA. Agad kumilos ang Department of Migrant Workers o DMW sa pamumuno ni Secretary Hans Leo Kakdak, katuwang ang Overseas Workers Welfare Administration o OWA sa ilalim ni Administrator Patricia Yvonne Kaunan upang tiyakin ang pagkain, pansamantalang tuluyan, transport assistance at agarang pagproseso sa NAIA. Sa Hong Kong, pinangunahan ni na Labor Attaché Attorney Cesar Chavez Jr. at ng MWO team ang airport assistance, pagkain at referrals para sa mga naiwan pa roon. Ligtas nang nakabalik sa bansa ang 57 OFWs habang patuloy ang 24/7 monitoring para sa iba pang apektado. Panibagong buwan, panibagong taas presyo sa produktong petrolyo. Inanunsyo ng oil companies ang panibagong dagdag sa presyo ng langis simula Marso 3. Sa magkakahiwalay na abiso sa ikasampung sunod na linggo ay muling tataas ng 1 peso and 20 centavos ang kada litro ng diesel. 1 peso and 90 centavos naman sa kada litro ng gasolina ang ikawalong sunod na linggo ng pagmahal nito. Aakyat din ng 1 peso and 50 centavos kada litro ang kerosene. Mula Enero umabot na sa kabuuang 6 pesos and 70 centavos ang itinaas sa gasolina, 9 peso and 40 centavos sa diesel at 7 pesos and 70 centavos sa kerosene kada litro. Paglilinaw naman ni Jetty Petroleum President Leo Bellas na hindi pa kasama sa price adjustment ngayong linggo ang pinakahuling tensyon sa Middle East. Babala niya posibleng magkaroon ng malaking dagdag presyo sa susunod na linggo kung magpapatuloy ang sigalot sa pagitan ng United States, Israel at Iran. Para sa Kidlat News Channel, ako si Renzel Lenon, nag-uulat. Ako po si Cesar Soriano, kasama nyo sa bawat pagputok ng balita.